Tumalon si Juana sa kulungan niya po mga kababoy. Ito po na stress po tayo ng kaunti po dito. Kasi napoproblema pa ako kung paano po siya papasokin ulit sa kanyang kulungan. Lalo na po wala po kaming kasama para po matulungan po kami na papasokin siya ulit sa kulungan. At ito nga po ay nakapasok pa siya sa loob ng bahay. Mahirap pag ma-slide po siya sa loob kasi nga madulas po yung sahig natin at kaya pinalabas po namin siya kagad. Unang step po na ginawa po namin dito mga kababoy ay yung paggamit po ng feeds. Yung pagpapaamoy po ng feeds sa baboy para po siya ay sumunod. Kumuha na naman po ako ng dahon ng saging. Pero parang wala pa pong epekto mga kababoy. Kasi nga takot siguro siya sa lalim po ng lupa. Kaya nilagyan po namin siya ng hagdan. Kahit ano pong gawin po namin na idea, ay wala po talagang effect mga kababoy. At kaya yung ginawa po namin, hinayaan lang po muna namin siya kung ano yung gusto niya. Ito na nga po, nakababa na po siya sa lupa. Buti na lang at dumating din yung isa kong kapatid. Tinulungan niya po kaming magtulak dito sa ating inahin. So talagang mahirap po mga kababoy, lalo na siguro kung kami lang dalawang babae, talagang abutin po kami dito ng hapon. Ito, hinihingal po yung inahin natin, hinihingal po si Juana. Hindi ko po muna siya binigyan ng tubig kasi nga baka po maano po siya, kasi nga galing po siya sa sobrang stress. Kaya hinayaan ko lang po muna siya. At itong dahon ng saging lang po muna yung binigay ko sa kanya para po pang alis po ng uhaw niya. Yung pag-check ko po sa katawan niya, may mga sugat po siya at gasgas. Itong sa may kilikili niya, ito po yung pinakamalaking sugat. At may mga gasgas naman po siya sa paa. At meron din po sa may didi. Yung kinakabahala ko po mga kababoy, baka po mapilayan po ang ating inahin. Sa awa ng Diyos, wala naman po siyang pilay. So, okay lang po yan. Yung mga gasgas sugat na yan, sisiw lang po yan gamutin. So, ito po yung kulungan ni Juana. Medyo mataas po to. Kasi po, hindi ko po tinalagyan ng harang po sa may ulo. Kabisado ko na po kasi yung galaw ng ating inahin. Alam ko pong hindi po yun tatalon kung wala po talagang matinding rason. Siguro natakot po siya, kaya po yun siya na patalon. At ngayon naman, pasok na po sa 18 to 21 days. Ngayon ang ika-18 days para po ma-check kung magre-reheat po ang ating inahin. So, na-EI po to siya, December 21. At ngayon, magmo-monitor na po tayo. Simula na po ngayon kasi 18 days na po kung magre-reheat ang ating inahin. So, paano po ba malalaman yung tinatawag na reheat? So, yung reheat po ay yung pamumula po ng ari ng ating inahin at pamamaga. Sa ngayon naman po ay hindi pa po siya namaga or namula. Kasi 18 days pa lang po naman. So, antayin pa rin natin bukas hanggang sa mag 21 days. Kinabahala ko lang po nito, baka magkaroon po ng impact sa paglalandi, sa pagbubuntis ng ating inahin, yung nangyari po sa kanya ngayon. Kasi nga po tumalon po siya, baka po magiging rason yon para po makunan yung ating inahin. Ito naman po yung isa po nating dumalaga, buntis na po to, mahigit na po 2 months. 2 months and 8 days na buntis. At anak ko to na Juana. So, ito lang po muna yung update muna natin mga kababoy sa ating munting babuyan. Happy farming po sa lahat!